Maganda bang rice alternative ang brown rice, quinoa, adlay rice para sa mga diabetic at para sa mga naglo-low carb? On today's video, yan yung pag-uusapan natin. Hello everyone! Welcome to my channel. My name is Aileen. This is a place kung saan ang pinag-uusapan natin ay keto, low carb, intermittent fasting, not just for weight loss, pero to be healthy. On today's video, pag-usapan natin yung mga other rice alternatives na commonly ay ginagamit ng karamihan na alternative to white rice. Aalamin natin kung yung mga rice alternatives ba na iyon ay makakatulong sa condition mo kung ikaw ay merong type 2 diabetes para bumalik sa normal ang iyong sugar level at kung okay ba itong mga rice alternatives na ito para sa mga tao naman na naglo-low carb. Simulan natin sa brown rice. Pwede ba ang brown rice para sa mga tao na mayroong type 2 diabetes at sa mga tao na naglo-low carb? Quick answer, hindi po. I-explain ko po sa inyo kung bakit. Ito kasing si brown rice, mas maraming nutrients kumpara kay white rice. Tapos, mas mataas din yung fiber na meron siya kumpara sa white rice. As example, ipapakita ko sa inyo ang chart na galing sa FNRI or Food and Nutrition Research Institute ng Pilipinas. And yung mga numbers na makikita nyo dito is based from 100 grams na lutong bigas or kanin. So, pwede mo na siyang kainin. So, makikita nyo dito, brown rice versus white rice. Pagdating sa calories, kung nagtatrack kayo ng inyong calories, mas mataas ang calories na meron si brown rice. Pero hindi naman yan yung makakapagpataas ng inyong sugar level. Ang makakapagpataas ng inyong sugar level ay ang grams ng carbs na meron ang mga kanin na ito. Kaya tignan natin yung grams ng carbs na meron sila. Pagdating sa carbohydrates, per 100 grams ng kanin, si brown rice meron siyang 76.3 grams and si white rice naman ay merong 80.4 grams. So, mas mataas yung grams ng carbs na meron si white rice kumpara kay brown rice. Kaya, healthier option siya. Pero, masyado pa rin pong mataas yun na magkukos ng pag-spike ng inyong sugar level. Take note ha, ito pong 76.3 grams ng carbs is per 100 grams ng kanin. Ang isang cup po ng kanin ay merong 124.4 grams. Ibig sabihin, yung 76.3 na yan ay hindi pa talaga isang cup ng rice. Pero paano naman kung 50 grams lang yung kakainin ko na brown rice? Yung tipong 2-3 maliliit na kutsara lang. Masyado pa rin pong mataas yun kung ikaw ay merong diabetes. Dapat nga ang tinatarget mo lang na total grams ng carbs per day ay hindi tataas ng 20 grams. Kung kaya na less than 10 grams per day, mas maganda po. And yung numbers po na yun ay nakadepende rin po sa condition ng health ninyo and kung gaano na kayo katagal na merong type 2 diabetes. Para naman sa mga naglo-low carb, same advice din po. Mas maganda kung ang limit natin ay nasa 20 grams ng carbs per day kasi yun yung safest na hindi nagfo-fluctuate ang ating sugar level, taas-baba. Other reasons kung bakit sinasabi nila na healthier si brown rice kumpara kay white rice ay dahil dito sa mga values na to, mas mataas yung protein na meron ang brown rice kumpara kay white rice, tapos fats, higher siya. Dietary fiber, ayun yung na-mention ko sa inyo kanina, higher yung dietary fiber ni brown rice kumpara kay white rice, and etong calcium, lamang ng konti yung white rice pagdating sa calcium, pero sa iron, mas mataas ang brown rice. Pero yung mga yan ay hindi naman talaga ganon ka big deal kasi yung mga yan ay makukuha naman natin sa pagkain ng meat and mga low carb na gulay. Ang big deal talaga is yung value na meron kay carbohydrates kasi itong si carbohydrates yung magdedictate sa'yo, yung magsasabi sa iyo kung magsaspike ba yung pagkain mo or hindi. Dahil ganito po siya kataas, hindi po yan makakatulong sa inyo para mabalik sa normal ang inyong sugar level. Maliban pa po doon, tignan po natin yung glycemic index. Glycemic index is 68, 73 si white rice. So, mas mababa yung glycemic index ni brown rice kumpara kay white rice. Usually, ganyan talaga yan. Mababa yung glycemic index kapag higher yung fiber. Quick explanation lang about glycemic index. Si glycemic index rating system yan pagdating sa mga carbohydrates. So, ibig sabihin, carbohydrates lang yung makikitahan ninyo ng glycemic index. Wala si fats, wala si protein. So, ito yung range niya. Kapag less than 55 ang glycemic index ng isang pagkain, ibig sabihin low glycemic index yon. Medium kapag 56 to 69,
tapos high kapag 70 pataas. Yung numbers na yon, yun yung rating kung gaano kabilis na ko-convert ng katawan mo yung carbs into sugar. Kasi 'di ba kapag kumakain tayo ng carbs, kino-convert siya ng katawan natin into glucose. Yun yung sugar na meron tayo sa dugo. Yung pag-convert na yon from carbs to sugar, iba-iba siya ng time, iba-iba siya ng bilis or bagal. Kaya napapansin niyo kapag umiinom kayo ng sugary drink, kumakain kayo ng dessert, ang bilis tumaas ng inyong sugar level. Samantalang kapag tinapay yung kinakain ninyo, kapag rice, unti-unti siyang umaangat. Makikita mo na tataas yung sugar level mo after 2 hours pa or sometimes more. Or sometimes, pag nag-dinner ka, the following day mo pa siya makikita. Ayun po kasi si glycemic index. So ngayon, balikan natin si brown rice and white rice. Glycemic index 68, glycemic index ni white rice ay 73. Si white rice, nasa higher level siya. Pagdating naman kay brown rice, nasa gitna siya. But still, masyado pa rin pong mataas yun. Kasi kahit na hindi ganun kabilis si brown rice na ma-convert agad-agad into sugar, kumpara kay white rice, after naman niyang ma-convert into sugar, ganito pa rin kataas yung carbs na mako-convert. 76.3 pa rin. Napakataas po yan. Enough na po yan para kailanganin ninyo na magturok ulit ng insulin ninyo. Follow-up question. Alam na natin na hindi okay si white rice, hindi rin magandang alternative ang white rice. Paano naman yung red rice, black rice, basmati rice, jasmine rice, or other colors, other types ng rice? Ang sagot po, hindi rin po talaga siya pwede kasi pare-parehas lang po talaga sila. Ang mga grains po kasi naglalaro lang yung carbs na meron sila between 65 to 75 grams every 100 grams ng sinaing na bigas. Nagkakaiba-iba lang po sila based sa kung ilang grams ng fiber meron yung red rice, yung black rice, basmati rice, or other types ng rice. Pero pagdating sa carbs, hindi po bumababa sa 50 grams yung carbs niyan per 100 grams ng bigas or ng edible portion. So, this is from FNRI. So, ayun, masyado pong mataas yun. Ang goal po talaga natin is pababain, gawing normal, ibalik sa normal ang ating sugar level. And hindi po makakatulong ang mga ganitong klase ng pagkain. Okay na po tayo kay rice ha. Summary, lahat ng klase ng rice, lahat ng kulay ng rice, makakapagpataas ng inyong sugar level. Kasi pare-parehas lang sila na mataas ang grams ng carbs na meron sa kanila. Now, move on tayo kay quinoa. Pwede ba ang quinoa? Kasi healthier yan. Ako, favorite ko yan dati nung hindi pa ako naglo-low carb. Kasi maganda siya, mas mataas yung protein na meron siya. Ayan lang, medyo pricey nga lang. Pero pwede po ba siya sa mga diabetic at saka sa mga naglo-low carb? Quick answer ulit, hindi po pwede. Balikan natin yung chart na ibinigay, na provide ni FNRI. Ang quinoa, every 100 grams ng edible portion, meron po siyang 63.9 grams ng carbs. 'Di ba? Halos hindi siya nalalayo dun sa grams ng carbs na meron si brown rice. Nabawasan lang siya ng 13 grams, pero napakataas pa rin po niyan. Healthier nga naman talaga siya kasi kung makikita ninyo, yung protein na meron siya compared kay brown rice, 8.1 lang yung grams ng protein ni brown rice, pero si quinoa, 16.2. So, halos na doble, 'di ba? Tapos, pagdating sa fiber, higher din siya by 0.5. Tapos, yung mga other nutrients pa, mas mataas yung quinoa. By the way, ang quinoa is not type ng grain. Ano po siya? Seed po siya, kaya ganon. Pero, again, yung mga nutrition po na nakikita nyo na dyan is hindi naman talaga kayo magbe-benefit fully dahil mapapataas naman po nito ang sugar level ninyo. Kaya ang katotohanan, hindi talaga siya better option. Tandaan po ninyo, kung healthy po para sa inyo yung kinakain ninyo, dapat hindi po nagsaspike yung sugar level ninyo. Paano naman yung mga naglo-low carb lang pero walang diabetes? Nako, same answer po. Iwas rin po tayo sa quinoa kasi masyado pa rin pong mataas yan. Kapag hahanap po kayo ng pagkain, kailangan per 100 grams, hindi po tataas or lalagpas ng mga 8
to 9 grams or maximum nyo na siguro yung 10 grams kung wala naman kayong sakit, kung for weight loss lang or for maintenance lang. Pero bakit kailangan ko siyang iwasan? Wala naman akong diabetes. Road to diabetes po kasi yan. Dahil masyado pong mataas yung carbs na meron siya, kapag kinain po natin, tataas pa rin po yung sugar level natin. Kaya lang, unlike sa mga may diabetes, yung katawan natin kayang pababain, kayang i-manage yung mataas na sugar level. Kapag may diabetes ka na kasi, hindi na kaya ng katawan mo na naturally pababain yung sugar level na yon. Ikaw, wala kang diabetes? Yes, kaya ng katawan mo. Pero kung gagawin mo siya ng paulit-ulit, magagaya ka sa mga tao na merong type 2 diabetes na pagtagal, mahihirapan na unti-unti yung katawan mo na mag-produce ng insulin or magiging sensitive na yung katawan mo sa insulin or magkakaroon ka na ng insulin sensitivity. Kaya magiging pre-diabetic ka na or magkakaroon ka na rin ng diabetes. So, syempre, hanggat maaari, kaya naman tayo naglo-low carb para maging healthy and para maiwasan na rin yung mga ganitong sakit. So, ayun, iwas po tayo sa quinoa and no, hindi po pwede si quinoa pagdating sa low carb. Moving on, ito yung pinakasikat, si Adlay Rice. Nako, tandaan, itong chart po na ipinapakita ko sa inyo ay galing sa FNRI. Hindi po ako yung gumawa nitong chart na ito. Every 100 grams ng edible portion ng Adlay Rice ay mayroong 73.3 grams ng carbs. Pero bakit sinasabi nila na healthier option si Adlay Rice? Ito po kasi yan, no? Kung makikita po natin, yung protein na meron siya, mas mataas kumpara sa other grains. Except syempre kay quinoa, kasi hindi naman green si quinoa. Pagdating sa fat, higher siya. Dietary fiber siya yung may pinakamataas na dietary fiber. Mas mataas pa yung dietary fiber na meron siya kumpara sa oats. Pagdating sa sugar, mababa rin. Calcium, pumapangalawa siya kay oats. Tapos iron, siya yung may pinakamataas na iron content. And glycemic index niya ay pinakamababa compared sa kanilang lahat. 35 yung glycemic index niya eh. Natandaan nyo kanina yung sinabi ko, low glycemic index kapag 55 pababa. So, nasa 35 lang yung glycemic index na meron si Adlay Rice. So, ibig bang sabihin nito na low carb friendly na siya at saka pwede na siya para sa mga diabetics or better option siya pagdating sa rice alternative? Quick answer ulit, hindi po. Tandaan po natin, itong glycemic index po na to ay rating system na ginagamit para malaman kung gaano kabilis or kabagal na ko-convert ng katawan natin into sugar or blood sugar yung carbs na kinakain natin. Kung gaano lang po siya kabilis. Pagdating sa glycemic index na meron si Adlay Rice, sobrang bagal. Pero yung grams naman ng carbs na meron siya ay 73.3. Ibig sabihin, mabagal nga siyang nako-convert ng katawan natin into sugar, pero once na-convert na ng katawan natin si Adlay Rice into sugar, ayan na, ang taas-taas na ng sugar level mo. Parang ganito po si glycemic index ha. Pag sinabing 100 glycemic index, yan po si sports car. Kasi from point A to point B, sobrang bilis niya lang makarating. Pagdating naman dun sa medium na glycemic index, yan naman po yung jeep. Kasi from point A to point B, makakarating pa rin naman siya pero hindi kasing bilis ng sports car. Pagdating naman dun sa low glycemic index or glycemic index na meron si Adlay Rice, compare naman natin siya sa pedicab. Makakarating pa rin naman siya sa point B pero hindi kasing bilis nung jeep at saka nung sports car. Pero once nakarating siya sa point B, ang dami pala niyang karga na carbohydrates. So, diba si white rice, nasa 80.4 yung carbs na meron siya. So, 80.4 grams ng carbs nakasakay kay sports car. Tapos, ito namang si brown rice dahil nasa medium na category siya ng glycemic index. Itong 76.3 na grams ng carbs na yan nakasakay dun sa jeep. Tapos, ito namang si quinoa at si Adlay Rice dahil nasa low category sila ng glycemic index, nakasakay sila sa pedicab. Pag nagkarera, yung tatlong sinasakyan nila, pinakamauunang makapunta is si white rice kasi nakasakay siya sa sports car eh. So, from point A to point B, mabilis siyang makakapagbigay ng 80.4 grams ng carbs kay point B. Tapos, magiging next naman sa
kanya si brown rice, mabagal, after ilang minutes, after ilang hours pa makakarating si quinoa at saka si adlay rice, pero makakarating pa rin po sila. At pag nakarating sila, ganun pa rin pong grams ng carbs yung dala nila. 73.3 pa rin po kay adlay rice, tapos 63.9 pa rin po pagdating kay quinoa. So, healthier option ba talaga yan? Hindi naman. Pinatagal mo lang yung pagtaas ng sugar level mo, pero tataas pa rin po yan. Kaya siguro nagtataka kayo kasi akala nyo okay naman yung mga kinakain ninyo, hindi nyo na alam kung ano ba yung masama pa sa kinakain ko. Baka naman po kasi napapakain pa rin po kayo ng mga pagkain na nabanggit natin ngayon sa video na ito. So, every time po natitingin kayo kung okay ba to, makakapagpa-spike ba to ng aking sugar level, ang titignan po ninyo ay yung number of grams na meron ang isang pagkain. Hindi lang po tayo basta-bastang nagbe-base kay glycemic index kasi kahit napakakupad ng pag-convert ng katawan natin dyan sa carbs na yan, once na-convert po siya, ganun pa rin po yung grams ng carbs na meron ang pagkain na iyon, kaya ganun pa rin po yung epekto niya sa inyong katawan. If in doubt, pwede nyo naman pong i-check after kumain ng isa sa mga grains na na-mention ko. Check nyo po after 1 to 2 hours kung gaano kataas yung itinaas ng inyong sugar level. Marami na pong mga tao yung merong type 2 diabetes dati, na meron na ring maraming complications dati, na ngayon ay consistently normal na ang kanilang A1C, ang kanilang sugar level. Reason, iniwasan po nila yung pagkain dito sa mga pagkain na ito. Alam nyo po ba na kahit yung mga tao or mga bata, mga teens na merong type 1 diabetes, nagagawa nila na gawing consistently normal ang kanilang sugar level? Meron po akong naging interview with parents ng isang bata na meron po siyang type 1 diabetes pero consistently normal ang kanyang sugar level. Reason, iniiwasan niya po yung pagkain ng mga pagkain na to. Para sa healthier option, healthier rice alternatives, pwede nyo pong panoorin itong video na ito. Meron din po akong upcoming course sa January 10 na kung saan i-explain ko po sa inyo, tuturuan ko po kayo kung paano gawin ang low carb in a healthy way. Structured course po siya, and no, hindi ko po i-upload doon yung mga videos na meron dito. Meron po tayong mas maayos, structured na set ng videos na mapapanood niyo po doon sa course na iyon. So, ituturo ko po sa inyo si low carb, intermittent fasting from A to Z. Tapos, ituturo ko din po kung paano gawin si low carb kung ang goal niyo is for weight loss, for diabetes, and for PCOS reversal. So, ayan lang po. Pwede po kayong mag-enroll ngayon kasi until January 9 lang po yung discount. Currently po kasi naka-discount po siya ng malaki. Tapos, by January 10 po, kapag nag-launch na tayo ng course, forever na po tayo masastock doon sa regular price niya. Kaya, ayun, pwede na po kayo mag-enroll ngayon if you're interested. If not naman, you can watch my previous video para maintindihan kung paano ma-manage at saka tuluyan na natin na maibalik sa normal consistently ang ating sugar level kahit na wala kayong iniinom na mga gamot. Posible ba yun? Yes, posible. Yung bata nga na merong type 1 diabetes nagawa, ikaw pa kaya? Kung gusto mong manood ng mga interviews with people na nagawa na yon, ito po, pwede mo pong panoorin tong mga videos na to. Thank you so much for watching and have a good day. Bye! Kaya mas healthier nga naman siya kasi kung healthier nga naman talaga siya kasi kung